Yo, what's up guys? Damien here, of course. I'm doing a introduction video. Yeah, it's kind of embarrassing today kasi wala akong magawa sa bahay and yeah. And ginagawa ko pa pala yung project ko, which is tapos na kagabi. Napuyat na ako sa kakagawa ng project ko kasi kailangan ko tapusin. And then isa na lang po problemahin ko, which is yung gagawin namin tula for the Filipino. It's all about responsableng mamamayan. So yeah. So, I will introduce myself. So, kung may mga mali akong nasabi dito sa video na to, just comment down below. Yeah. Medyo ako nahiya kasi, di naman sa akin normal yung ganito. I mean, normal naman sa akin. What? What the? Okay, so, forget about that. The reason why I made this video is just to show you guys who I am. So my real name was actually Daniel Allen, or you should call me Daniel or Allen. But for me, I preferred as Damien dito sa video na to. So if you guys or ever man sa mga tao dyan, yung mga subscribers ko dyan, syempre, we literally hit 110 subscribers. And that's actually awesome. At yeah, so if ever man na mahirapan ako dito sa content ko or sa YouTube channel ko, well, may mga tao na tutulong sa akin. I mean, not really helping me, but to help me prove that I am me. Yeah, I am me. Di ko na alam yung sinasabi ko. Oh my god, I'm not confident to myself. Sorry kung magulo yung buhok ko. Ganito lang talaga eh. Nagmana sa sa gulang ko. Yeah. So, ito, now you know my name. Hindi ko sasabihin yung apelido ko. Maybe sometime in the future, pag naging close nyo ako sa channel na to, we could, make something, a really great connection pagdating sa, growth na, kasi kailangan din naman natin lumaki. Yeah. So, I'm Daniel Allen. My name is Daniel Allen talaga. Inulit ko yung pangalan ko. What the heck? So, yeah. I'm 16 years old. I just turned 16 years old since November 21. Kasi birthday ko November 21. And yeah. And for this video na to, so ko lang kilala niyo ako ng todo. Parang ganun. Para naman may mga supportive ako dyan. Not really to force you guys to support me. Kasi iniintay ko lang yung mga taong tutulong sa akin na like believe sila na kaya kong gawin to. Kasi minsan kasi sa buhay ko ang gulo na eh. Okay, I will tell you guys a story about me, of my story, my full story. Hindi ko naman sasabihin yung iba. Oh my god, napipiyak ako guys, sorry ah. So yung full story ko is about my parents, they got divorced. And yeah, kung hindi nyo pa alam sa buhay ko, kasi ngayon nyo pa lang ako makikilala sa YouTube tuloy, sa video na to. And yung di ko na kasi maalala dati eh. I mean noon, daming let's just say parang nagbago yung ugali ko nun. Kasi ang gulo kasi nung bata ko, sobrang bata ko talaga nung naghiwalay sila. Like, I'm around 6 years old, 7 years old, maybe, I don't know, or 5 years old. Di ko na maalala. Maybe that's around 2014, 2015, so which is matagal na. So around 9 years or 8 years na naghiwalay sila. So ayun, nung kinuha ko na mama ko kasi naghiwalay sila, in after nun, 2 years, I mean not really 2 years, 2 years. 2 years na malapit na mag New Year. Kasi nung araw na New Year ata yun, or Pasko, hindi ko na kasi maalala, pinapakuha ko ng papa ko. So yeah, like a few years ago, I was willing to come with my dad
And of course, di ko na talaga alam ang gagawin ko. Kasi di pa kasi ako marunong magbasa noon kasi nalate ako sa pag-aaral, which is naiwan na ako ng mga old classmate ko. Dapat kasi grade 10 na ako this day. And yun na. Alam kong magulo yung sinasabi ko, magulo ako magkwento kasi naiiya pa ako. This is the first time I'm recording myself. Pero iba yung recording dito sa mukha ko sa vlog. Kasi sa vlog ko minsan may halo-halong anxiety, depression. Pwede ko bang tawagin depression? O parang gano'n na nga. And yeah. Mostly karamihan kasi may mga bata dyan na maraming divorced parents or mga hiwalay na pamilya. And I'm struggling because of that. And the reason why I made a YouTube channel to make some videos about, fun stuff. Yung mga fun stuff lang ng ginagawa ko dito. May kahalong, serious, serious problem. Pwede naman ako mag-share sa inyo kasi this is the first time making this introduction to you guys. Yung time na yun, nung nakuha na ako ng papa ko, my mom was literally crying. And holy shit, man. Naalala ko dati, I was covering my ears because my mom was crying. Then, nung kamay ng papa ko, just cover my ears. So, I touched it. Ganito. Yung nakakalungkot lang kasi. If you did something wrong into the past, you're blaming yourself. Kasi ginawa mo na yun eh. Wala ka na magagawa para ayusin yun. You just have to keep going. Just to, realize what stuff you did in the past. Kasi ako, dami ko na nakalimutang memories na naiwan ko for my past life. And yun lang. So wala na ako naalalang mga memories about my mom. So nagugulo na lang ako kung saan ba ako lumaki? Saan ba ako nakatira nung pinanganak ako? So I got confused. Nalilito na ako kung saan ba ako fit in. Kasi yung starting nung nag-pandemic, everything changed. Hindi ko nakasama yung mama ko for 2 years. Sa chat lang kami nag-uusap. And yun. Yung pandemic na yun, yung pandemic talaga yung nag-iba sa akin. Nag-iba ng ugali sa akin. Hindi ko na pinapansin yung tito ko, or my grandma, yung mama ng mama ko. And I feel like I lost someone na parang nawalan ako ng magulang, parang ganun. This is not a emotional video, okay? Just showing my story to you guys para makilala nyo ako. And oh my god, yung pandemic na yun talaga so messed up. I tried ignoring my mom, especially yung tita ko. Di ko na sila pinapansin nun. I feel like I don't really love them anymore. Kasi nakatira na ako sa papa ko. Hanggang ngayon pa rin, nakatira pa rin ako sa papa ko. And yeah, I feel like I'm living in a hell. Kasi may mga bagay na akong hindi ko na nagagawang mabuti. Katulad ng pagdadasal or pagpupulong every Sunday or every linggo, ganun. Nakakalimutan ko yun kasi busy ako sa ginagawa ko, pati na yun sa pag-aaral ko. Yan, ginagawa ko project ko, mga kailangan kong gawin para wala nang problema for the next day. Then next day, meron namang problema kasi tatambakan ka na naman ng bagong activities or project na kailangan mong tapusin din. Kasi for me, high school sucks. Pero high school is easy.
This is from my my personal preference kasi may iba't iba tayong preference sa iniisip natin. Yeah. Pasensya na nyo na yung buhok ko, di pa kasi ako nakakaligo kahapon. Hanggang ngayon, yeah, I smell so bad today. May sinisipon pa ako and shit. Pero, kusa lang naman ako gumagaling pag nagkakasakit ako. Yeah. Nakita nyo to, payat ako. So yeah, I'm skinny as fuck. I can't eat vegetables every day. Kaya puro karne na lang kinakain ko dito sa bahay. Kaya nahihirapan din ako maging healthy. Kasi ako lang mag-isa dito, iniiwanan lang ako ng papa ko ng pera for my allowance for 1 week. And then, yun na. Next week din, bibigyan niya ulit ako pag kailangan na siya ng work niya or trabaho, kasi kailangan siya doon. And by the way guys, my dad is working to my aunt. So, wag niyo tong i-share sa Facebook, please, okay? I-share niyo lang sa mga friends niyo lang na gusto mga inspire. Pero ngayon wala muna akong i-inspire kasi this is the first time na gagawin ko to. Kaya I'm willing to help everyone na gusto ko tumulong sa mga taong kasi ako, paminsan-minsan kasi pag may nakikita akong kaibigan na malungkot, anxiety, nai-stress minsan, nag-give advice ako. Not from myself, but from them. Kasi, willing akong tumulong sa mga tao ngayon. And yeah, di ko magawa yun kasi I'm still weak. Okay, I'm still weak. Sinasabi ko lang naman na wala akong power na ibigay para may tulong ang tao ngayon. Mga ibang tao dyan, yung mga natidepress sa family problems and shit. Kaya yun. Puta, naiyak na ako guys. I'm not crying, okay? Kita na yan, wala pa guys. There's nothing coming out of my eyes, okay? Everything is good. Okay, I'm not crying or I'm not tearing up. Everything is good. Baka mamaya uyak na ako. Yeah. Saba ako na oh yeah, helping other people. So yeah. Kailangan ko din kasi ng mga true friends na tutulong sa akin para mag-inspire ng madami. And yeah, iniisip ko din kasi I'm totally busy thinking about not just my future, thinking about what will I become one day na matapos to lahat, matapos yung paghihirap ko, tapos yung pagkulong ko dito sa kwarto. Shit man, hanggang ngayon parang na-excite ako na makalaya kasi ngayon di ako malaya and ang pinaka fucked up lang na nangyari sa buhay ko, which is share ko na sa inyo yung nararamdaman ko. As if now today, I think na I'm blaming myself everyday na nagsisinungaling ako na sumaya ako sa kaibigan ko, sa mga true friends ko dyan. Ngayon till this day now, napasaya pa rin naman nila ako. Pero, it's not true happiness. Like, happiness is like, you're free. You can do whatever you want in your life by your choice. Pero, opposite yun I can't use my free time right now. Ginagamit ko lang yung free time ko if may kailangan akong gawin na kailangan kong gawin talaga, like maglinis ng kwarto, ganun, magpa-laundry ng damit ko. Ngayon nagpa-laundry na ako kanina, which is tinatamad ako kanina, kaya kumilos na ako kasi nandiyan yung papa ko. And alis naman yung papa ko ulit kasi kakauwi niya lang kahapon, kagabi. Inaalis siya ulit kasi kailangan siya dun sa work niya. And by the way, nagtatrabaho siya sa
tita ko, business ng tita ko, which is auction. So, don't share this video to anyone, okay? Nobody knows. And yeah. So, sharing about my life now. Ang gulo lang kasi kailangan ko din ng ano eh. Like, iniisip ko na lang everyday na wala akong pamilya. Parang nawalan ako pamilya. Or nawalan ako ng magulang. Yun yung nararamdaman ko ngayon. It's like I felt left out. Okay. Naiiwan ako. Parang ganun. Yun yung iniisip ko na iniiwan ako ng family ko and shit. Kasi ako na lang dito sa bahay. And I have to take responsibility of myself kasi teenager na ako. I'm 16 and I have to take care of myself to date. Okay? Ang gulo lang kasi. Dami kong iniisip ngayon kaya di niya ako maintindihan sa sinasabi ko right now. Alam ko naman na hindi to yung video na to siguro magkakaroon ako ng 1 views. Yeah. Pero that's okay. Kasi I have to keep going. Keep going lang. I keep watching the movie called Meet the Robinson. Yes, the Meet Robinson. That movie just changed my life nung pandemic. Habang pinapanood ko yun, lalo na yung ending, which is so heartwarming, bro. Seeing the kid named Lewis, aka Cornelius from the future, it just changes my life na parang wait, dapat ganito dapat buhay ko eh. And I have to keep going, let go of the past and keep moving forward. Parang ganun na. And as if now, iniisip ko pa din yun. Pero I'm watching that movie again, over and over again kasi that movie just inspiring movie talaga. Ang ganda ng movie na yun, guys. You should watch it right now. That's an old Disney movie, 2007. That's way before my birth of year. 2008 ako pinanganak, kaya 2007 yung nirelease. I don't know what date. Kaya wala. Masaya panoorin yan, guys. And I'm just gonna say one thing about that movie. It's all about family. Ganun lang. Family, not really family, but an orphan kid who willing to make something that could change the whole world. Parang ganun na. So, forget about that. Talking about my life now. Sorry kung naguguluhan kayo. Ang hirap kasi mag-subtitle dito kung ano na yung sinasabi ko. My mind is messed up, guys. And I really need some help. Help. Sorry for my grammar, guys. Ganito lang ako. Yung gusto ko lang sa future ko is malaya lang. Not to become a rich guy or maging mayaman. Ayoko yung okay lang naman sa akin kung maging mayaman ako if I ever man na maging ganun ako, na maging mayaman na lalaki one day in the future. But all I care about is freedom. Yun lang yung iniisip ko. Maging malaya sa mundo na to na kaya kong gawin ng lahat. If gusto ko tumira sa ibang bansa, I would willing to do it. Pero kailangan ko din ng diba? And I need to work harder, especially to this channel. I'm not gonna stop uploading in this video kasi ginawa ko tong channel just for my entertaining. Para naman nagpo-progress ako na para magpasaya ng tao ngayon. So yung mga favorite YouTube content creators ko ngayon is sila Christian PH, Gloco, yung mga ibang YouTube channel na favorite nyo or fan nyo, like sila Kong TV, sila
basta maraming content creator na ano na fan nyo. Pero for me talaga yung pinaka idol ko talaga sa YouTube channel, or idol what parang ganun na nga. Yung nag-iba talaga sa akin si Christian Page talaga yung core na nagbago sa akin. Yun, pinasaya ko ni Christian Page, nanonood ako ng content niya, and it makes me happy and it makes me laugh. Okay, nakilala ko si Lucky Loco, or yung Pinoy's Place. I'm surely alam niyo naman yung Pinoy's Place. You know, that's the group of, you know, I don't know if tama kong sabihin to, or group of pro and idiot gamers. Yeah, Pinoy's Place really just stops it all. Kaya yun, dami din kasing taong nagpapasaya sa atin nagpapatawa din, and pinapanood natin sila everyday para naman sumaya tayo sa buhay natin. Pero it's not about, you know, being happy or watching it and you're just gonna be happy to the next day. Sorry sa grammar ko, ganito lang talaga yung pananalita ko, kasi I'm still not confident. Slight lang. What I mean slight is like this slight. I know na mahaba, okay? So yeah, I'm not super confident for myself right now, kasi minsan di ko believe yung sarili ko wala akong tiwala sa sarili ko, kaya sinasabi ko na lang ayaw akong pagkatiwalaan yung sarili ko. Kaya yun, lalo na yung kahapon nung gumawa ko ng math project, wala akong tiwala sa sagot ko madali lang naman yung project na math kasi madali lang naman yung math na ginagawa namin ngayon, or ginagawa ko ngayon, kasi project yun ng second quarter namin ngayon, kasi ngayon third quarter na, kaya dinadagdag. So inayos lang nila yung grades namin para makita namin next year. I don't know, next year pa ata. Madali lang yung project namin sa math. Nakakalito lang kung saan. Yung project kasi na to is all about Cartesian coordinate system. Kaya yun, yung ginagawa namin is lalagay namin yung bahay namin dun sa Cartesian coordinate. Yung size ng bahay nyo, kung gaano ba kalaki, ano ba itsura ng bahay nyo sa loob. So yun yung ginagawa namin ngayon. And yeah, nakakalito lang yung paglalagay doon ng numbering from y-axis to x-axis. Ayan. Kung tatawagin nyo matalino or tatawagin nyo bobo, okay lang naman sa akin na tawagin nyo bobo. Pero pag tinawag nyo talaga kasi akong matalino, parang wala akong belief sa sarili ko Kasi I don't know, ang fucked up lang kasi, ang weird kasi pag bobo ka, wala ka ring tiwala sa sarili mo. Pag matalino ka din, wala ka ding tiwala sa sarili mo. So that's fucked up. Kaya nakakagulo lang sa utak mo ngayon. So yun. Naiwan na natin ulit yung story of of how I become. So yun. Bumalik ulit ako ng grade 1 since 2017. After nun, yun, tumuloy yung pag-aaral ko until na maging grade 8 ako ngayon. Dapat kasi grade 10 na ako ngayon, naiwan lang kasi you know how it is, family problems, parents, you know what they kaya yun. Yeah. Ano pa ba yung kailangan sabihin dito? Let me think. Oh yeah, one thing nga pala.
Siguro, you guys might wondering or you guys might not care na kung bakit ako di ako nag-upload palagi kasi 'di ba nung July or August nag-upload ako ng video or June or July nung June and yung July upload ng video which is free time ko yun. So pwede ako maggumawa ng content na gusto kong gawin for myself lang naman kasi bored ako sa buhay ko eh. Di ko ginawa tong channel na to para sumikat. I made this channel just to to have fun, magpasaya ng tao kagaya ni Christian PH. He makes me happy, like he changed my life. Not really changed my life, totally changed my life but change my my personality. Pero dati pa yun yung nung mga around 9 years old ako noon. Doon talaga nagbago yung personality ko from Christian PH. Pero ngayon ganun din naman. It's just that na magulo lang yung sitwasyon ko ngayon. Yeah. I don't know if this is introduction video or just storytelling or podcast, parang ganun. Yeah. Siguro kakat ko tong video na to. I-edit ko naman to yung sa mga mali kong sinasabi or mga confusing words na sinasabi ko. Ako naman bahala mag-edit. Okay? So yeah. So yun na yung ang gulo no. Di ko pa natapos yung story ko. I'm sorry guys. Yeah. Kinakabahan ako guys. Parang di ako makahinga. Shit. So yeah. As if today now, wala na akong magawa sa buhay ko just to follow the rules of this world. Ako guys willing akong umalis sa planet na to. If ever man na ma-invento na yung space traveling from another planet. I can't wait for that. Sana makaabot ako dun. Sana makaabot tayo guys, especially for the 90s kids. Sana umabot tayo. Okay? I'm from 2000 kids ako. Not 2010 kids, okay? I was born way before 2010. Way before 2010. That's confusing. 2 years, kumbaga. 2 years. 2 years before 2010. Yan. Yeah. Ano ba? It's kinda weird. Wala na may nasabihin. Ano pa ba? Oh yeah. So sa mga videos ko na nagmumura ako or something like that, the reason why na nagmumura ako palagi sa video ko kasi that's my my anger. Kumbaga pag nagmumura ako, or should I say nagmumura ako palagi araw-araw. Nagmumura naman ako araw-araw sa kwarto lang. Sa mga kaklase ko, nagmumura din ako sa harap ng kaklase ko, which is kinda weird. Okay. Buti na lang, di nila ako sinusumbong sa teacher kasi pag sinumbong talaga mag-guidance ako patay ako sa papa ko kaya yeah, nahuli din ako ng papa ko na nagmumura ako. Yeah, that's one of the worst days na nangyari sa akin. Second time ko pa yun na nahuli ako ng papa ko na nagmumura ako. Grabe talaga. I just use my anger. Yung galit ko talaga is puro mura guys. Puro mura yung galit ko. Kaya minsan sinasabi ko na lang mga nagpapalabas ng galit ko. Gusto ko kasi ilabas yung galit ko ngayon
ngayon. Kasi ngayon, I don't know if galit ako or malungkot. Pero ang weird kasi sa personality ko ngayon. Kasi halo-halo na yung personality ko. Hindi ko na alam kung ano ba nasa isip ko ngayon. Ano ba talaga yung pakay ko sa mundo na to. Kasi iniisip ko na lang na ba't ba ako pinanganak sa mundo na to? Ba't ba ako pinanganak? I mean, it's not my parents' fault na pinanganak ako. It's not my fault either. It's just okay, we have no one to blame, pero iniisip ko na lang na kasalanan ko, okay? Okay, kasalanan ko, okay? I take the blame, okay? I take the blame. Kaya ko naman kunin yung ganong sitwasyon. Nakukunin mo yung yung kasalanan nila sa'yo, which is fucked up. Ganun ako dati. Dati nung I don't know if this happens to my past life. Siguro may naprotektahan akong kaibigan and I just blame myself. I don't know what happened. I don't know what happened to that day. Kaya confusing stuff. Shit happens. Yeah. Kailangan ko din talaga ng tulong, guys. Alam ko hindi nyo matutulungan kasi busy kayo sa buhay nyo. And tanggap ko naman. This is who I am, okay? This is who I am. Ang kinakalungkot ko lang is naawa ko sa sarili ko. Iyak na lang ako sa kwarto, thinking about, my life. Naawa ako sa sarili ko. Ganun. Naawa ako sa sarili ko everyday. Ayun. Minsan, nangaasar na lang ako ng babae sa school. Parang ganun. Not bullying girls, that's too far, okay? Kasi, ito guys, para sa akin, opinion ko lang to. Para sa akin, ang pang-aasar and bullying is different. For me lang, Huwag nyong, don't take this seriously, okay? It's my personal preference, okay? May opinion, okay? Sarili ko tong sinasabi, okay? Huwag nyo namang gawing kasi may iba't iba naman tayong personal preference, diba? Kaya yan. Para sa akin ang pang-aasar kasi it's more like parang nang-aasar ka lang ng bata. Just like a younger kid, parang ganun. But not bullying, okay? Bullying for me is like taking it too far. Like for example na kukulong ka sa banyo, kukulong ka sa room, sa classroom, syempre 'di ba? Pag nakuha nila yung susi sa teacher nila, lalak nila yung pinto. Parang ganun, papadlock yung pinto and shit. Kaya yun. Or lock ka man sa may parang yung may mga bahay na parang may basement, parang ganun. Tapos sasabihin nila na parang may something na sa basement, which is parang ganun na yung bullying eh. Bullying, that's too far from being pang-asar. Kaya yun. Yun na yung yung nasa isip ko if ever man narinig ko yung bullying and pang-asar. Kaya yun, ginagamit ko na yung pang-asar ko just to, para lang inaasar mo lang yung kapatid mo. Parang ganun na yun nasa isip ko eh. Yeah, it's fun. Pero di pa rin masaya yung pang-aasar, guys, Hey guys, kung trip nyo mamang asar ng babae or mga lalaki, just don't take it too far. Okay? Okay lang na pang-aasar nyo is all about joke. Pero pwede ka naman mag-joke ng isang beses sa pang-aasar mo. Kasi pag dinalawa mo, para nagmumukha ka ng tanga eh. Like, parang pasikat ka na, parang mayabang ka, like ako. Yung second name ko, Allen. So, yung mga klase ko, they call me like Allen Calvo na sumikat nung online school
meme na ginagawa ng mga other content creators ng pandemic. Kaya yun. Yeah, so naiinis ako dun sa word na Allen Calvo. So it is, yeah. Pero ngayon pa din, siguro bukas tawagin din nila akong Allen Calvo. Pero okay lang naman sa akin yun. Na ano lang ako, naiinis lang ako sa word na yun or sa pangalan na yun. Tangina, like, I was just saying, palagi sinasabi ng kaklase ko, Allen Calvo, then yung sinasabi ko ngayon, di ako yan, tangina nyo, bahala kayo. That's not me. I have a hair. Pang-aasar lang kasi yun, it's just a joke, pero, kasi, tanggap ko naman yun, pero naiinis na ako sa pangungulit nila sa ano, pang-aasar nila, like, tangina, naiinis na ako eh, para sapakin ko na tong mga to eh. So yun, yeah, so that's the story. Sabihin ko na ng mabilis kasi it's been 36 minutes and 2 seconds na ngayon, kasi oh shit, mainit na yung cellphone ko guys, so bibilis ako na yung story ko. So yun, nag-improve, pandemic, na nag-suffer sa bahay for 2 years, and then na nakalabas na after 2 years, and then yun, here we are. Ginawa ko tong YouTube channel ko nung pandemic, so that's 2020. The reason na nagawa ko tong YouTube channel na to, it's because of Christian Page. He inspired so many people, okay? Kahit ano, I don't know if he's inspiring people or making everyone happy. Parang ganun na. Nakakagulo lang sa akin eh. Okay, hanggang ngayon bobo pa rin ako. I'm still stupid. I'm still stupid of what I'm doing right now. I'm a trouble kid. Parang ganun. Lahat ng mga delikadong ano eh. Basta, yun lang. Yeah. So that's it. Ano pa ba? Oh yeah, ngayon, hanggang ngayon yung mama at papa ko, they still, you know, galit pa din sila sa isa't isa pag ano, mag-aaway lang sila through me, okay? If I ever man na gumala ulit ako, kasi pinagbawal na ako ng papa ko na gumala ako sa bahay ng tita ko. So ngayon, I'm trapped. So di ko na alam ang gagawin ko kasi nakakulong na ako dito sa bahay na to, kaya yun. Hindi ako pinapalabas ng papa ko dahil ano, may tatlo akong line of 7 sa grades ko nung first quarter. Kaya yun. Dahil doon, kung bakit naging line of 7, dahil di ako nakakapag-recitation sa classroom or sa class, parang ganun. Hindi eh. Ano pa ba? Oh yeah, mahirap mag-isip eh. Ano pa ba? I can't, oh my god. Still thinking about it. Yeah. If you're watching this, guys, it's not, inspiring someone or a video about, getting tortured by my father, okay? That we don't do that here, okay? This is just introduction, so, yeah. Ulitin ko ulit, I'm Daniel Allen Roberja, yun na lang. Yeah, I say my, full name, kasi I need you guys to know me. Kailangan ko din ng mga true friends eh. I need like a lot of friends kasi wala, nakakapagsaya lang sa akin. Pero it's just that it doesn't make me happy na parang I have a lot of friends or ever man na may, kasi ngayon today is like November ngayon? Oh shit, it's not November, I forgot. December 8 na pala. December 8, and today's Sunday. Okay?
Itong channel na channel, oh my god, itong video na to ma-upload to ngayon, okay, the same time, kaya yun, di ko na i-edit to, bahala na kayo mag manood ng pinagsasabi ko dito. So yeah, I really need some help para maging confident, not you guys to support me, but to help me escape my problem, parang ganun. Gusto ko kasi malaya eh. Gusto ko maging malaya, guys. Di yung maging malaya na aalis ako sa bahay, guys. Okay, gusto ko lang maging malaya sa stress, pagod, problems ko sa gusto ko lang kasing balance yung freedom ko. Yung paggala ko, I'm more into adventurous guy, okay? Gusto kong gumala sa ibang lugar na gusto kong it's like, you're taking a quest. Like from the games. Yeah. So, yun lang yung video na to. Sana, kayo na bala if ever man na magustuhan nyo tong video na to. Yeah, yun lang. I will upload this today, right now. Kaya ngayon, today is anong oras na ba? Oh shit, 1 PM na. Di pa ako nakakain ng tanghalian, so yeah. Yep. So if gusto nyo pa ng ganitong video, pwede naman. If di nyo gusto, then probably that's on me. Kaya yun. Bye guys. See you in the next video.